Hi, magandang araw mga Bebe Loves. So, few days before the wedding ni ate ay nagbigay na kami ng invitations para sa ninongs, ninangs, and sa ibang friends, mga kakilala, mga kamag-anak, para imbitahan sila sa araw ng kasal ni ate. Sa pagbibigay nga ng invitations, mga Bebe Loves, ay marami akong nadiskubre at nakita mga kapatid ni ate at kamukha niya. Tignan mo. Dito yung mga kamukha ni ate. Yan, kamukha ni ate, guys. Nung naibigay na nga namin yung invitations, mga Bebe Loves, niyaya muna kaming magkape. And then, nakipagkwentuhan na rin kami. Kaya kami natatagalan, mga Bebe Loves, kasi bawat bahay na pinupuntahan namin, pinapamerienda kami, ganyan, pinapakape, tapos konting kwentuhan. So, yun, hanggang sa magabihan kami. Kasi naman, mga Bebe Loves, mga chismoso kami ng taon. At heto na nga, mga Bebe Loves, pupunta kami sa Bagnos, magbibigay pa ng invitation. Nagabihan tuloy kami, di ba? Hindi naman kasi pwede, mga Bebe Loves, na sila ate lang yung magbibigay ng invitations. Syempre, kailangan namin alalayan sila, ganyan, para may kasama sila, ganyan. Hindi pwedeng pabayaan lang namin sila. And then, bumili na rin kami ng ulam dyan, mga Bebe Loves, kasi hindi pa kami kumain. Parang inabot ata kami dyan ng mag-aalas 9 na ganun. Ganun kami ka-chismosa, mga Bebe Loves. And then, a day before the wedding ni ate, ay eto na yung itsura, nagpre-prepare na sila. So, nag-start na silang mag-decor dyan, mga Bebe Loves. So, eto yung sa taas niya, mga Bebe Loves. Ayan, ang ganda. Kay Tita Pearly lang sa Angadanan. Angadanan, Isabela. Dito nga, mga Bebe Loves, ay pinakita ko lang kung ano na yung nagawa nila, kung gaano nakaganda kahit hindi pa yan natatapos. Marami pa silang ilalagay dyan, mga Bebe Loves, pero pinakita ko lang sa inyo. And ito naman yung part ng babae, mga Bebe Loves. Tapos na silang magkatay dyan, mga Bebe Loves, so naghihiwa na sila, ganyan, nagtutulong-tulungan sila. And then may mga naluto na rin, mga Bebe Loves. Eto, hindi ko alam kung anong luto na itong mga Bebe Loves, basta yung mga buto-buto. And then ito naman yung igado for adu, charing. So, syempre, mga Bebe Loves, ako naman hinugasan ko yung malaking kaldero dyan. Kasi paglalagyan ng mga naluto na, hinugasan ko nga lang dyan na mabuti, mga Bebe Loves, sinabon-sabon ko, and then hinugasang maigi para walang matirang sabon, hindi siya mag-aamoy sabon, ganun, kasi nakakaya naman. Ito naman sa ibang rekado, mga Bebe Loves. So, ito yung sa carrots, ganyan, and then sa pang-bopis. Ito naman yung sa pang-pansit, mga Bebe Loves. So, yun. At ito naman yung sa panghapunan na, mga Bebe Loves. So, simulan na ang laban. Mula umaga hanggang sa ito magdilim na, mga Bebe Loves, wala akong kain dyan. So, buong araw akong walang kain kasi hindi ko maramdaman na gutom na ako kasi ang dami kong ginagawa, mga Bebe Loves. Hanggang sa mag-umaga, yun na lang talaga yung kain ko, mga Bebe Loves. Hey everyone, so pupunta kami ng kapilya ng Bagnos. Umuulan ngayon, it's 9:38 na. Ang lakas ng ulan. So, sa parteng to, mga Bebe Loves, gabi na, it's 9:38 na. Hindi pa tapos yung sa decorations ng kapilya. So, napasugod kami dyan kahit gabing-gabi para matapos na doon. So, thanks to Ka-RJ kasi andyan sila to help us. At sa ibang mga kasama ko na nagbuhat ng mga upuan at ibang mga kailangan doon para matapos na. Tapos, naglinis nga lang ako. Ganyan, para okay na, para kinaumagahan, okay na, wala ng problema. So, yun, inorganize lang talaga namin. So, thanks sa mga kasama ko talaga. Pagkadating ko nga dyan, mga Bebe Loves, pagkadating namin ay eto na yung bungad nung sasalunan, mga Bebe Loves, binaha. So, ayan. So, eto na talaga yung itsura nung doon, mga Bebe Loves, binaha na. Wala ng tao dyan, mga Bebe Loves, kasi wala silang pagsisilungan. Ito na rin yung sa taas niya, mga Bebe Loves, na puno ng tubig. Ang lakas kasi ng ulan, mga Bebe Loves. So, ito lang yung mga pumunta ng gabi. Yan. Hindi na rin lumabas yung ikakasal, mga Bebe Loves, kasi wala rin namang tao. At ito na nga talaga yung araw ng kasal nila ate. Inaayusan siya, pagkatapos naman ay ako na sumunod. Syempre, kailangan nating magpaayos, mga Bebe Loves, para magmukha naman tayong tao kahit sa araw lang na to. Ganyan. Hindi yung parang nagmumukha tayong dugyot, ganyan. So, ngayon lang maganda tayo. Pero hindi ko alam kung bagay ko ba talaga mag-makeup, ganyan. Kasi may mga tao, mga Bebe Loves, na okay sa kanila na natural lang yung look. Kasi kapag nag-makeup, parang bakla na, ganyan. Hindi ko sinasabing ako to.
pero parang ako na, charing. Tapos meron din yung mga babae, mga bebe loves, na kapag naaayusan lalong gumaganda, ganun. Ako kasi para akong bakla. Yun din yung sabi ni mama, hindi ko daw bagay mag-makeup. Ewan ko ba? Depende siguro mga bebe loves sa nag-aayos. Pero dito maganda yung ginawa sa akin ni Ryan. Natural look lang, ganun. Dito nga sa part na to mga bebe loves, may buhok na napunta sa mata ko. So yan, tinatanggal lang ni Ryan. And then after nun mga bebe loves, nilagyan niya ng eyeliner dun sa baba ng mata ko. So itong part na to mga bebe loves, ano siya, yung nakakakilite na parang nakakamot kasi mga bebe loves. So nakakaluha. So parang mahapdi siya tuloy, ganun. Yan, nakakaluha, mahapdi siya. Yan. So, ang ilalagay na lang ni Ryan is blush on and lipstick. And then, tapos na. Pagkatapos nga namin mag-ayos mga bebe loves, nagbihis na kami and then lumabas na kami dyan. Tapos inaantay na lang namin kung ready na siya para lalabas na kami kung sakali. At nang nagbigay na nga ng signal sa atin na okay na siya, ready na siya, tapos ready na din yung sasakyan, so lumabas na kami dyan mga bebe loves. Para nang sa ganun, masimulan na at makapunta na kami doon sa kapilya. So, ito na nga talaga mga bebe loves, yung araw talaga ng kasal nila ate. So, naalala ko nga nung ina-announce ni ate na mamamanhikan na sila kuya. So, yun, parang nakakaiyak kasi, 'di ba? Mga bebe loves, parang mawawalay siya sa amin, ganyan, kasi hindi din naman ako sanay. Kasi syempre, para sa akin, parang mawawalan ako ng ate, ganyan, and at the same time, parang best friend. So, hindi ako sanay sa ganon. So, parang naiiyak ako nun. Kasi nga mga bebe loves, parang ang tagal niyang naging dalaga. So, ang tagal kong nakasama, ganon. Feeling ko, parang ilalayo ni kuya, ganon. Yun lang naman yung naramdaman ko nun. Pero masaya ako para sa kanila kasi syempre bubuo na sila ng pamilya. So happy ako para sa kanila. Tapos nung sinabi nga ni ate kay bunso, sa bunso naming kapatid, umiyak talaga siya. Ayaw niya kasing ikasal muna, ganun. Pero nasa tamang edad naman na sila. So, kaya na nila yan. Feeling kasi namin mga bebe loves, parang mawawalan kami ng ate. Yun lang naman yung naramdaman namin nung in-announce namin, nung sinabihan kami na ate. So, yun lang, pero happy kami for them. At eto na nga mga bebe loves, nakarating na kami dito sa kapilya. And then, nakita ko nga hindi maayos. So, inayos ko lang dyan yung damit ni ate para hindi niya matapakan at para maayos siyang maglakad. So, yun lang. Tapos, tumulong din ako sa pagbubuhat ng sagaw niya mga bebe loves para mabilis din siyang maglakad. So, yun. Pagkatapos nga ng pictures mga bebe loves, dumaretso na rin kami dito sa reception. Syempre mga bebe loves, hindi naman pwedeng walang kakain sa mga inahanda. Dito sa part na to mga bebe loves, nagpalit na ako agad ng pambahay kasi naman maraming may kailangan sa akin. Yan, ganun ako ka-popular. Ganyan. Ang hirap talaga mapag-agawan. Pinag-aagawan ako. Charing lang. At ito na nga mga bebe loves, kailangan yung bayaran yung mga kinain nyo. Ay, charing lang. Hindi. Ito yung part na parang magbibigay ka ng tulong sa bagong kasal para makapagsimula sila, ganun. Hindi ko alam kung sino nagpauso, pero ang ganda. I love it. Kung sino ka mang nagpauso, isa kang bayani. Charing. Hindi naman required mga bebe loves ang magbigay. Magbigay ang magbigay, hindi ang hindi, ganon. Ang mahalaga andun sila nung araw ng kasal ni ate para ipagdiwang din yung pag-iisang dibdib nila. Dumalo lang kayo, ganon, andun lang yung presence nyo, okay na yon, happy na kami doon. At sa lahat ng tumulong nung kasal ni Kuya Marvin at ni ate, hindi ko man kayo nakunan lahat, lalo na sa mga nasa kusina, yung mga nagluluto. Salamat po ng napakarami sa inyo. Kasi hindi ganun ka-successful at hindi ganun kasaya kung wala kayo. Siyempre wala silang kakainin. Ganun. Hindi ko man kayo nakunan lahat pero alam ko yung pagod nyo. At salamat din sa mga titos and titas namin, ates and kuyas, at sa mga kamag-anak namin na dumalo. Thank you po sa inyong lahat. At ito na nga yung time na bibilangin na lahat kung magkano yung naipon. Pero syempre yung halaga sa amin na lang. So hanggang dyan na lang.